Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano ang aabangan nyo sa year 2026. Ayan. Malapit na yan. 2026. So, meron pa rin naman kayong detalyadong reading for 2026. Abangan nyo yan sa November or sa December. So, ito ay preview lang naman. Okay? If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. So, kung gusto niyo mag-book for a private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check niyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. And also, please like, share, subscribe. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Aquarius, anong aabangan mo sa year 2026? You have Ansus. Ansus is about wisdom, insights, your spirituality. So, yung iba sa inyo, maaaring may mga magbabago pagdating sa pananaw nyo sa buhay, sa belief system ninyo, sa spiritual beliefs ninyo, whether you follow a religion or not. Maaring magdadagdag ka rin ng kaalaman, no? Kung paano mo mas mapapaunlad ang iyong sarili, physically, mentally, emotionally, and spiritually. And through your experiences, marami ka nang matututunan doon na lesson sa experiences mo na yan. You have Suwilu. Suwilu is about your light, yung liwanag, illumination, joy, and light, energy. So, for you, ngayon 2026, you will be like, parang center of attention, no? You will illuminate your life. Kumbaga, mas magkakaroon ka ng clarity, yun, kaliwanagan sa buhay about what you really want, ano yung gusto mong i-pursue sa buhay. You will also feel happiness and joy. Maaring meron kang passion na ipupurso mo na ngayong 2026. And magkakaroon ka rin ng self-awareness, no? Itong Manas is about self-awareness, na alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung ayaw mo, at alam mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Yun naman importante, tayo ay aware sa ating mga sarili. Kasi sa panahon ngayon, no, ang daming mga distractions, no? Nadidistract tayo na parang doon na lang umiikot yung buhay natin, cycle ng buhay natin. Nakakalimutan na natin mag-explore at maging aware sa ating sarili of who we really are. Na parang even yung sarili natin, di na rin natin kilala. Mas kilala pa nga natin yung nakikita natin sa social media, 'di ba? Kaysa sa sarili natin. So ngayon 2026, you will focus on yourself. Okay, let's see what else. For Aquarius, ano ang aabangan ng mga Aquarius sa 2026? Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Oh, the blessing is financial stability, financial security. Bottom of the deck is the Seven of Swords. Alam nyo, hindi mawawala yung mga kontrabida sa buhay ninyo. Oo. Yung bang merong hindi magandang intention, yung bang purposely ay hindi nagsasabi ng totoo, nagpapaikot-ikot sa inyo, pero alam nyo, matutuklasan nyo kung sino yan. Yan, no? You have the sun. Maliliwanagan ka sa intention ng isang tao sa'yo. Kasi yung iba sa inyo, tinan nyo the Fool, naka-reverse. Ibig sabihin yan, parang you are not really, hindi ka ganun ka sigurado, no, sa gusto mo. Or yung bang parang iniisip mo na hindi mo kaya, na sumubok ng bago sa buhay mo. Pero with the sun here, ito yung magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Ang sun kasi is about confidence. Maaari kasing merong mga tao na palihim na gusto kang bumagsak, gusto kang mag-fail sa buhay, na yung bang kala mo supporter mo sila, akala mo sila yung may maganda silang intention para sa'yo, pero yung pala
ayaw nilang malamangan mo sila. So, I feel like you're going to protect your energies dito sa mga tao na to. Magsiset ka ng boundaries. You will focus on your finances, your stability, yung iyong foundation. 5. Meron kang iiwanan na situation. Sabihin ko yung sitwasyon, tapos naghahalo sila ng situation. 8 of Cups. Kasi parang hindi na niya nami-meet yung iyong standards, or parang you feel like may something na hindi mo gusto for this person or dun sa sitwasyon na yon. You feel na parang hindi yun yung dinideserve mo. So that's why maaring aalis ka sa sitwasyon na yan. Now, your overall energy is Temperance. Magiging maingat ka sa mga decisions mo, sa mga actions na gagawin mo. Pag-iisipan mo muna. This is also about patience. Maaring yung mga susubukan mo, yes, maglalakas ka ng loob, but at the same time, alam mo rin kung anong ginagawa mo. Temperance is also about healing, having things in moderation. So, kung may mga bagay na sa tingin mo ay sumusobra ka doon, you are parang aayusin mo yon. Like for example, nasusobrahan ka sa pagpupuyat. Ayan yung ika-cut off mo sa buhay mo, na hindi ka na magpupuyat, aayusin mo yung health mo, kasi Temperance is about healing, bringing balance into your life. Maaring in the past, meron kang naging focus na nandun lang yung attention mo at hindi mo na nabigyan ng attention yung ibang bagay na importante rin sa'yo. Kaya minsan yun yung nagiging dahilan para magkaroon ng conflict, problema, 'di ba? Like for example, yung trabaho, puro ka trabaho, nakalimutan mo na meron ka palang pamilya, may mga taong naghihintay ng iyong attention, 'di ba? So maaring doon mag-start yung conflict doon sa relationship mo, doon sa mga taong naghihintay ng attention mo. So, ngayong 2026, you will make sure na lahat ng mga bagay, sitwasyon, tao na importante sa'yo, bibigyan mo ng time. Your challenge is judgment. This is awakening. Challenge yan sa'yo kasi maaring sa una, in denial ka na parang hindi okay naman wala naman akong problema, sila may problema. Pero minsan kasi, nagsisimula yan sa sarili natin na alam natin na hindi naman tayo perfectong tao. Yes, may pagkukulang yung iba. Pero ano ba yung pwede nating kontrolin? Di ba yung sarili natin? So, medyo magiging challenging yung change na yan para sa'yo. But this is going to be for your own good. The devil is about your shadow. No? So, meron kang opportunity ngayon na makita yung shadow mo na yan. Makita yung negative side of yourself na kailangan mong i-improve, ayusin, at baguhin in a good way. Parang i-convert mo siya into something positive para sa sarili mo. This can be your unhealthy habits. Meron kang opportunity na ayusin yung mga unhealthy habits mo or i-let go na yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo. And then your opportunity is the King of Pentacles, or the blessing is the King of Pentacles. So, this is someone na visionary. So, meron kang ideas related sa finances, career, business na magdadala ng mas marami pang blessings and opportunities sa'yo sa pera. Pwede rin may leadership role sa'yo sa trabaho, may increase ng sweldo, and for your business, maaring mas magiging successful yung negosyo mo. Na tipong ikaw yung isa sa kinikilala sa field na yan. So, let's see your money, career, finances. You have the 10 of Wands. Medyo nakakapagod. Maraming responsibilities. Pero itong effort mo na ibibigay mo sa career, trabaho, or business mo, magbubunga yan. Kasi dyan ka mas mag-e-expand. Dyan ka mas mag-e-explore. May growth. May pag-unlad. So, worth it naman yung efforts mo, yung sacrifices mo. Sa love life, yung iba sa inyo hindi kayo masaya sa love life. Maaring finally you are letting go of that relationship connection kasi feeling mo pareho kayong nagiging unfair
sa relationship na yan. Na tipong hindi mo na rin kayang ibigay yung demands niya, yung expectations niya. And siya, hindi niya rin niya nabibigay sa'yo yung expectations mo sa kanya. And then, maaring ito yung magiging decision ninyo na, okay, tama na, let go na, ganon. But it's not going to be easy. Mahihirapan ka pa rin, syempre. Lalo na kung itong person na to ay naging malaking bahagi ng buhay mo. If you're single, some of you, wala pa kayong interest for a relationship. Kasi hindi pa kayo naka-move on from your past. O, diba? Kasi sabi lang from your past, may south node dito. Activate and balance. Yes. So, you are activating your energy pagdating sa efficiency. So, mas magiging productive ka ngayong 2026. And at the same time, maayos mo yung oras at panahon mo sa mga importante at kapaki-pakinabang na bagay para sa ikauunlad mo. Meron kang achievement, marirecognize ka sa talento, galing mo, performance mo, whether this is sa trabaho mo, career, business, or sa creative side mo. Maaring ikaw aakyat ng bundok, tapos yun yung isa sa mga goals mo na ma-achieve mo, makarating ka sa summit. May mga times na malungkot, no? Lalo na kung you are going through shadow work, you are going through some challenges with your relationship with other people. Pero naman babawi ang prosperity sa'yo. May jackpot dito, may success, may good fortune. So financially, I see you having a stable income, career, or yung finances mo mas mag-grow. Okay? Doon lang sa relationship ang maaring maging challenging para sa iba sa inyo. Let's see what else. Listen up. You are working through deep soul patterns. Release any outdated beliefs that surface. So, ayun. May i-release ka na outdated beliefs. Ito yung mga hindi na nakakatulong sa'yo or hindi na aligned sa mga goals mo. You are releasing that kasi para saan pa, diba? Ang focus mo ngayon is kung ano yung gusto mong marating ma-achieve. Ayan. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.